Nasasangdaang sasakyan ang nagkarambola sa Taohuayu Yellow River Bridge sa Henan, China. Madulas kasi ang tulay at hirap makakita ang mga motorista sa daanan nilang balot ng makapal na hamog. Ang iba na nanatili sa tulay, pinipilit magsenyasan ang ilang mga motorista para mapigilan. Ang ilang nasugatan at dinala naman sa ospital. Tumestigo ang isang dating opisyal ng DILG laban kay dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo sa pagdinig sa kanyang kasong graft sa Valenzuela Regional Trial Court. Sabi ni dating Interior Undersecretary Juan Victor Llamas, hindi dapat binigyan ni Guo ng business permit ang Zunyuan Technology dahil kulang ang mga isinumite nitong dokumento. Sabi rin ni Llamas, dapat binawi na ni Guo ang permit ng naturang pogo nang lumabas na ang iba't ibang paglabag umano nito. Giit naman ng kampo ni Guo, nagsumite ng affidavit of undertaking ang Zunyuan bilang pagkilala na kulang pa sila sa requirements pero may anilay substantial compliance na. Hindi dumalo si Guo sa pagdinig sa Valenzuela RTC dahil kasabay nito ang hearing sa isa pa niyang kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court. Noong November 8, 2024, naghain na ng not guilty plea si Guo sa graft case. O kaway-kaway, fellow K-pop fans! I-ready na ang inyong bucket list dahil ilang K-pop artists ang may upcoming tour in Manila this year. Ang latest, si Jisoo ng Blackpink. Inanunsyo ng kanyang agency na Blissu na dadalhin in Manila ni Jisoo ang kanyang Lights, Love, Action Tour. Wala pang ibang detalye sa magiging unang solo fan meet niya sa bansa. Ang sure, may upcoming tour din si Jisoo sa iba pang lugar sa Asia. At the moment, dapat abangan ng Philo Blinks ang release ng solo debut mini-album ni Jisoo sa February 14. Ang mga Philo Army naman dapat abangan ang two-night concert ni BTS member J-Hope sa April. Yan ang Hope on Stage Tour in Manila. At next month naman, ang time for the Philo Agase. Darating sa bansa si GOT7 member JB. Para naman ito sa kanyang Tape Reload solo concert sa March 2. Balik po tayo dito sa Pilipinas, nalungkot ang isang mag-asawa sa nabili nilang foreclosed property o narematang bahay mula sa Pag-ibig Fund. Tumambad kasi sa kanila ang binaklas na mga pinto at bintana. Tinanggal din po yung mga gamit gaya ng lababo, gripo at mga kable ng kuryente. Sabi ng mga may bagong may-ari, ang mga dating nakatira ang sumira sa bahay dahil hindi sila napagbigyan manatili hanggang noong January ang presyo ng bahay dahil malayo na ang kondisyon nito. Ayon sa Pag-ibig Fund, maituturing na vandalism at theft o pagnanakaw ang ginawa ng dating nakatira sa bahay. Iginiit din nila na ang reassessment ay hindi magagawa dahil mga dating nakatira daw ang gumawa ng paninira sa bahay. Gayunman, makikipag-ugnayan ang Pag-ibig Fund sa mga bagong may-ari. Bukas ang GMA Integrated News para sa panig ng mga dating nakatira sa bahay. Pinag-aaralan po ng Quezon City LGU ang pagkakaroon ng legal na hakbang laban sa BestLink College of the Philippines. Kaugnay pa rin po yan sa kanilang off-campus activities sa Hermosa, Bataan noong January 26. Base po sa Oversight Committee hearing ng Quezon City Council, nagkulang ang paaralan para matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga estudyante, pati sa paghahanda pagdating sa usaping medical at logistics. Batay sa mga nakuha nilang ulat, 6 na ambulansya lang ang nakahanda para sa mahigit 25,000 estudyante na kasali sa aktibidad. Sa testimonya naman ng Hermosa Bataan Municipal Police Station, nasabi lang sa kanila ang kabuang bilang ng mga estudyanteng lalahok isang araw bago ang event. Una raw kasing napag-usapan ay 17,000 estudyante lang. Tinawag namang irresponsable at insensitive ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang paaralan ng tawagin nilang fake news ang hinaing ng mga estudyante. Naging viral ang isyong ito dahil sa paglalakad umano ng mga mag-aaral ng ilang kilometro sa madilim na highway. Wala pang pahayag ang BestLink sa plano ng QC government pero nauna silang humingi ng paumanhin sa nangyari. Dati na rin nilang sinabi na bukas sila sa mga investigasyon para malaman ang pinagmula ng anilay hindi pagkakaintindihan. Ito ang GMA Regional TV News.
Sugatan ng hepe ng pulisya ng Bagabag, Nueva Vizcaya at kanyang misis matapos na sumalpok ang kanilang SUV sa isang dump truck sa Cabanatuan, Isabela. Parehong nawasak ang harapan ng SUV at truck. Sa investigasyon ng Cabanatuan Police, magkasalungat na direksyon ang tinatahak ng SUV at truck. Nawalan umano ng kontrol ang pulis sa manibela ng SUV kaya napunta siya sa kabilang lane at nasalpok ng dump truck. Nasa ospital sila ng kanyang misis. Sumuko naman sa Cabanatuan Police ang truck driver at wala siyang pahayag. Tigil operasyon muna ang whale shark o butanding interaction activity sa 3 bayan sa Bohol. Napag-alaman kasi ng mga otoridad na walang angkop na permit ang mga operator niyan sa mga bayan ng Lila, Albuquerque at Dawis. Nabisto rin na nagpapakain ng krill o alamang para mapanatili sa lugar ang mga butanding. Labag daw ito sa batas, bukod pa sa mabahong amoy na idunudulot nito. Aalisin daw ang ban kung masusunod na ng operators ang mga ordinansa at regulasyon. Matagal nang binabatikos ng ilang grupo ang whale shark feeding at swimming na tinawag nilang ecological trap at peking ecotourism. May pagtitipon po ngayon ang mga kongresista sa Kamara. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Tina Panganiban Perez. Tina? Yes, Connie, sunod-sunod ang dating ng mga kongresista sa North Wing ng Kamara ngayong umaga. Sabi ng ilan, may ipinatawag daw na caucus sa Romualdez Hall ngayong umaga, pero hindi raw nila alam kung tungkol saan ito. Hindi rin malinaw sa mga nakausap naming kongresista kung lahat ba ng kongresista ay inimbitahan sa naturang pulong o kung grupo-grupo lamang sila. Pero may nagsabi namang hindi caucus ang pupuntahan nila, kundi fellowship lamang para ipagdiwang ang achievements ng 19th Congress. Ito na kasi ang huling session day bago mag-recess ang Kongreso para sa kampanya sa eleksyon 2025. Pero ayon kay ACT Teachers Representative at second impeachment complaint endorser Franz Castro, narinig niya sa isang opisyal ng Kamara na miyembro ng majority bloc na ang agenda ng pulong ay ang impeachment. At sabi pa ni Castro na i-endorso raw ito ng mahigit sa kailangang 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara. Connie, malalaman ang kahihinatnan ng mga impeachment complaint na inihain sa Kamara mamaya sa sesyon 3:00 ng hapon. Connie? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.